nagsisilbing puso at kaluluwa ng ating pagkatao ang ating sariling wika. Bago tayo magsimula, nais kong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang wika sa ating buhay. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng pagkikipag-ugnayan. Ito ay isang bahagi ng ating pagkatao, isang salamin ng ating kultura, kasaysayan at mga paniniwala. Ito ang nagsisilbing susi upang maipahayag natin ang ating mga saloobin, damdamin at mga pangarap. Sa bawat salita na ating sinasabi, naipapasa natin ang ating pagkakakilanlan sa susunod na henerasyon. Kaya naman, sa pagpreserba at pangangalaga sa ating wikain ay hindi lamang responsibilidad ng ilan, kundi isang kolektibong adhikain ng buong bansa upang mapanatili ang pagkakaisa at identidad bilang mga Pilipino. Ang wika ay isang makapangyarihang kasangkapan na ginagamit natin upang makipag-ugnayan sa iba. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating mga saloobin at mga pangangailangan. Hindi lang ito isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi nagsisilbi ring pundasyon ng ating ugnayan bilang isang lipunan. Halimbawa, kapag nagkakaintindihan tayo sa isang salita, nabubuo ang pagtitiwala at pagkakaibigan. Nagbubuklo din ito sa ating mga tao, mga pamilya, komunidad, at buong bansa. Bukod dito, ang ating wika ay nagsisilbing tahanan ng ating kasaysayan at tradisyon. Sa pamamagitan nito, naihahayag natin ang ating mga kwento, mga paniniwala at mga aral na ipinasa sa bawat salinlahi. Ito ang nagsisilbing salamin ng ating pagkatao bilang Pilipino. Kaya naman, napahalaga natin ang ating wika dahil ito ang nagsisilbing yaman na nagbibigay buhay sa ating kultura at pagkakakilanlan. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga suliranin na pinakaharap ng ating wika sa kasalukuyan. Napapansin natin na maraming kabataan ang tila nakakalimot na sa paggamit ng ating sariling wika. Mas nauuna pa ang paggamit ng mga banyagang salita kaysa sa ating sariling wika. Halimbawa sa usapan, mas madalas ginagamitan ng Ingles o ibang banyagang salita ang mga kabataan kaysa sa wikang Pilipino. Sa paaralan, nakikita rin natin na may mga lugar na nawawala ang kanilang sariling wika dahil sa impluwensya ng ibang bansa, lalo na sa mga pook o maraming dayuhang dumadayo o naninirahan. Ito ay nagdudulot ng pagkalimot ng ating sariling kultura at tradisyon. Ang problemang ito ay nagdudulot ng pag-urong ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang mga kabataan ay nagsisilbing kinabukasan ng ating wika, kaya't mahalagang maunawaan natin ang epekto ng paglimot ng ating sariling wika at magsikap na mapanatili ito. Sa harap ng mga suliraning ito, mahalaga ang pagtutulungan natin upang mapanatili ang ating wika. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan, mula sa mga magulang, guro hanggang sa mga kabataan. Paano ba tayo makakatulong? Una, magsalita tayo ng sariling wika araw-araw, sa bahay, sa paaralan at sa trabaho. Sa pamamagitan nito, naitataguyod natin ang paggamit ng wikang pambansa. Pangalawa, sa pagsusulat at pagbabasa gamit ang ating sariling wika ay isang mabisang paraan upang mapalalim ang pagpapahalaga rito. Maaari tayong magsulat ng tula, kwento, o mga simpleng liham. Lahat ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating wika. Pangatlo, mahalaga rin na turuan natin ang mga kabataan tungkol sa halaga ng ating wika. Maaari tayong mag-organisa ng mga palihan, seminar o mga aktibidad na
na nagpapalawak ng kanilang kamalayan. At panghuli, suporta sa mga programa at batas na nagpoprotekta sa ating wika ay isang responsibilidad ng bawat isa. Sa pagtutulungan nating lahat, mas mapapalakas natin ang ating paninindigan na ang wika ay yaman ng bawat Pilipino. Upang maisakatuparan ang ating layuning mapanatili ang ating wika, may mga ilang hakbang na maaari nating gawin. Una, magdaos ng palatuntunan sa mga paaralan at komunidad na nakatuon sa pagpapalaganap ng pagmamahal at paggamit ng sariling wika. Halimbawa, mga paligsahan sa pagsulat, pag-awit ng mga kantang Pilipino o mga gawain na napapalalim ng kaalaman tungkol sa ating kultura. Pangalawa, maaari rin tayong maglansad ng mga kampanya sa social media upang maabot ang mas maraming kabataan at mamamayan. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak natin ang kaalaman at pagpapahalaga sa ating wika. Pangatlo, mahalaga ring panatilihin ang paggamit ng ating wika sa bahay at sa trabaho. Sa bawat usapan, sulat at gawain, dapat nating isabuhay ang ating pagmamahal sa sariling wika. Sa ganitong paraan, unti-unting masusulong ang ating adhikain na mapanatili ang ating wikang Pilipino. Sa pagtatapos, nais kong hikayatin ang bawat isa na mahalin at pahalagahan ang sariling wika. Ito ay isang yaman na ipinagkaloob sa atin bilang isang Pilipino. Ang ating wika ay naglalaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Ito ay isang yaman na dapat nating ingatan, pangangalagaan at ipapasa sa susunod na henerasyon. Huwag nating hayaang mawala ang ating sariling wika dahil ito ay nagsisilbing puso ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa simpleng paraan ng pagsasalita, pagsusulat, pagtuturo at pagtangkilik ng ating kultura, maaari nating mapanatili ang ating wikang Filipino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-unawa. Muli, mahalin natin ang ating sariling wika dahil ito ay yaman ng bawat Pilipino.